heritage kayo sa inyong mga lahi. Sinasabi ng mga magulang mo, anak, hindi tayo mayaman. Pero yung konting dangal na meron tayo, anak, pwede natin ipagmalaki. Sabihin ng tatay mo, anak, hindi kita pinalaki sa nakaw. Hindi ako nagnakaw para pakainin kita. Anak, mahirap lang kami, pero anak, ikinapang ka namin sa hirap. Simpleng heritage ko yun eh. Nasaan po yun? Yung panahon ng hapon, ang mga Pilipino po, narinig ko yung matatanda. Ang dumadating ng mga hapon, para huwag magustuhan, naglalagay po ng mga uling sa mukha. Yung napapakit ang sarili. Ngayon iba na ho, pag dumadating yung mga hapon, nagpapaganda na ng mga Pilipino. Nakapunta sa Japan. Kidding aside, nakatatawa man o hindi, mukhang nagbabago po yung ating... Alam niyo na. Tuloy na po tayo sa pangatlo, baka iba pa masabi ko. Number 3, in-expect mo ng Diyos to love them, discipline them when necessary. Of course, kung may isang lugar na mahalaga na maramdaman ang pagmamahal ng Diyos, isang pamilya. Love starts at home sa ating pamilya. Pero mali po eh, ganito ang mga magulang. Ngayon, pag hindi makaka-attend ng meeting o magkukulang na sabihin ng magulang, anak, hindi ako makadadalo, pero huwag ka mag-alala, ririgaluhan na lang kita. Ayan. Anak, hindi ko ito magagawa para sa iyo ngayon, pero bibili kita ng bagong Game Boy. Anak, ibibili kita ng bagong cellphone. Sounds familiar, isn't it? Yung pagiging wala natin, pinapalitan natin ng regalo. But let me say this to you. Gifts are poor substitute for your presence. Alam niyo, pag pumunta kayo sa mga meeting nga ng mga PTA, mga programa sa mga paaralan, proud na proud ang inyong mga anak. At pag nag-perform yan, ako po yung mga anak din, hindi naman sila nakatingin sa audience, sa iyo sila nakatingin. Kahit mali-mali yan sa pagtula at pagkanta, pag sinabi mo, okay na po yan. Pag sinabi mo, the best ka, anak, wala kang katulad, the best. Nanay ka, tatay ka. Bakit? Kung may unang gusto nilang matuwa, sino? Audience? I don't think so. Kayo po. Ikaw. Bilang magulang. Gusto mo appreciate ng ama ng anak. Kaya lahat po tayo may ganun eh. Nung bata pa tayo, basta 100 tayo, tumatakbo tayo, nasa gym pa tayo, gusto natin tumalon. At gusto natin ipakita kay nanay, 100, no? Pero ngayon dalaga ka na, binata ka na mo, iba na ang gusto mong tumingin at matuwa sa'yo. Hindi na si nanay, hindi na si tatay. Nagpapalit na tayo ng audience eh. Habang lumalaki tayo, nakakalimutan natin ang ating audience. Una dapat Diyos. Siya ang unang dapat matuwa. Magulang, pero habang tumatanda tayo, iba na ang gusto nating matuwa. Mukhang mga kapitbahay na natin at ibang mga tao ang gusto matuwa. Si Becky, medyo malusog ng konti, overweight si Becky. And one morning, sa kanyang klase, sulat sa teacher. Sabi niya, teacher, I need to have, at the end of the day, would you give me a hug? I know you would rather be hugging your own children, but I am hurting Becky. Si Becky po, kagaya ng maraming mga anak, kailangan ng hug para madamang mahal ng mahal. Si Becky ay lumalaki sa kanyang lola. Wala ang kanyang mga magulang. Iba pa rin po, tama po, andyan naman si lola, pero iba pa rin po kapag andyan si nanay. Are you with me? Okay, nandyan si tito, pero iba pa rin po pag andyan si tatay. I cannot deny that. Iba po ang pagmamahal ay bibigay ng ama. Tinitiyak ko po sa inyo, iba ang himas ng isang nanay kaysa ng isang tiyahin. Nakikinig po ba kayo? Iba ang bisig ng isang ama kaysa sa isang tiyuhin. I want you to know that. Iba po yun. Number 4, to provide for them. Wow. Ang Pilipino naman po sa konteksto nito, approve eh. Pinipilit natin mag-provide. Kaya nga, ilang Pilipino nag-abroad. Ang tanging layunin ay mag-provide sa mga anak. Ang kahinaan ng Pilipino, lalo na po pag madalas sa Hong Kong, pagkausap namin, pag nagpupunta kami doon, nagkaroon kami ng chance. Sinasabi ko doon sa mga kapatid, kasi naman kayo. Pag nagpapadala kayo ng picture, puro pinakamagaganda, pinakikita niyo, pinakamagandang bihis. Tapos doon pa kayo tatapat sa pinakamagandang park, magandang kotse. Kaya ang tingin ng pamilya niyo, ang ganda-ganda ng buhay niyo sa Hong Kong.
Pati naman yung subukang magpa-picture dun sa loob ng siya na kinikis-kis ninyo at makita pinagpapawisan kayo at lumuluha kayo ng dugo. Kaya ang feeling ng mga anak sa Pilipinas, napakadaling kuhanin ng pera sa abroad. Padala kami nito, bigyan mo kami nito, gusto namin nito. You know? Ganun ba? Madalas ako pinagtatawanan pagka isang buwan na ako, hindi na ako mapakali pag nasa ibang bansa. Pag misis ko lang, ay, kumusta ka, okay lang? Pero pag mga anak ko, sumami ng ganito, kailan ka po uwi? Tunikibot na yung puso ko, aray? Yes. Gaano ko kahirap magtiis ang isang nanay? Can you imagine isang nanay na nagpapalaki ng anak ng ibang tao? Madali po ba yun? Tapos yung mga anak mo, iba nagpapalaki. Ikaw nag-aalaga ka ng anak ng iba? Tinuturuan mo ng values yung anak ng iba, tapos mga anak mo nasa Pilipinas. Naayusin niyo po ba yun, mga anak na naririto ngayon? Mga anak na nasa abroad ang mga magulang nyo? Can you imagine na mga parents nyo nasa abroad, malalayo? Para lang mapag-aral kayo, tapos ini-expect ng magulang nyo, mag-uwi kayo ng diploma, tapos mag-uwi kayo ng apo. Pagdating na ako, nagkalinong anak ng akin, no? Expecting apo, tapos mag-expect ng diploma, nalibigyan mo ng apo. Ay, naku, napakasakit po, no? Sabi ng mga nanay, Pastor, you're hitting it harder, please. No, ako po, I'm not a good preacher. No? The best preacher na marinig. I just want to be honest. To be truthful. To be fair. Because I do believe, ang pamilya po ang unang nakakakita. Alam niyo po, ang pangit natin ugali, tingin po. Pag ibang tao that we don't really know much, we always say thank you and we always say please. Magpapabukas ng bintana, would you mind if I ask you to open the window? Ayan ka tayo. Pero pag sa bahay, pakiabot yun. Tingin daw takot. Dati, yung ulam. Mami, we don't even say, would you mind? We don't even say, thank you. Why? Yung asawa, bumangon ng hating gabi kasi gabi ka dumating. Na-appreciate mo ba na hindi yung katulungan nagbukas, kundi ng asawa mo? Are you with me? Ako po yung aking asawa, hindi ko naman pinupuri, pero dapat lang. Hindi po niya pinabubuksan yung bahay namin ng mga anak ko. Siya babakon. Sabi niya, you miss call and bababa ako. At unang tatanong niya, kumain ka na ba? Maghahain siya kahit nakapikit. And I do appreciate that. Di ba? Pwede naman kung may katulong ka sa bahay. Nakalala ko yung puro si Inday eh. Sabi niya, Mami, maliligo na ako, Inday. Magpaligo. O, binigay. Mami, magbe-breakfast na ako. Inday, yung breakfast. Yung kuya mo. Ganun eh. Kaya naman, nung lumabas si kuya, ang hinalikan si Inday. Nagpapakay, Inday. Hindi ako nagpaparinig. Wala ako sa akin yan. Ako ba? Sometimes, ako po kasi, natutuwa ako kasi talaga, kasi bahagi ng pamilya yun eh. Ako po as a pastor, pag linggo, babangon ako, nakaayos yung barong ko, yung long sleeve ko, everything, nakasaya yung sapatos. Ang sarap ng pakiramdam mo. Kaya naman natutuwa din ako pag lingkuran yung asawa ko. Ang pinakagusto ko po, huwag niyo ikakwento pag nagpapakulis siya ng puti ng buhok. Nag-enjoy ako. Sabi ng anak ko, bigyan mo lang ng pera. Sabi ko, bakit namin bigyan ng pera? Nag-enjoy ako magkulay. It's part of kindness. Are you with me? Yung mga panong alam mo, pagod siya, nakatambak yung pinggan. Bakit hindi ka maghugas ng pinggan? Nababawasan ba yung pagiging macho mo, mister? Hindi naman, di ba? It's one way to serve them and to see them. Di ba? Ano, misis, sa palagay niyo, okay? I think so. Little kindness will always help. Maliliit na mga bagay na pagmamahal, hindi dapat kinakalimutan. Ba't pa tayo napunta rito? We need to provide for them. We need to be a good model. Sabi natin, good model. Good model. Gaya-gaya, tumaya. That is Filipino context. Kung nakita ng anak mong mayabang ka, malamang mayabang din ang mga anak na. Kung nakita mapang-api, malamang mapang-api sila. Pero kung nakita nila, the moment na makita nila tayo, tingnan po nyo, can we imagine, turuan mong anak mong manalangin, samantalang hindi ka nagpipray? Yeah, pero kung nakita ka ng iyong anak,